For today's video, ito, i-demonstrate natin kung paano gumamit ng automatic washing machine. Marami kasi sa akin nagtatanong kung paano daw to gamitin kasi plano nilang bumili. Ito, actual demonstration. Unang-una, power on nyo, tapos pipili lang kayo ng water level, 16, 32, 48, 62 liters. Depende sa dami ng paglalaban nyo. Kung katamtaman lang, 32 liters. Kung medyo madami, 48 liters. Tapos pagka marami or mga kumot, 62 liters. Tapos ito naman yung yung bilis ng takbo ng tubig, yung pinaka-rotation niya. Bali ito, mahina lang para sa mga maninipis, katamtaman sa pang-araw-araw. Tapos itong pinakamalakas naman, strong, yung sa mga sobrang madudumi. Pwede nyo rin siya iset sa wash ng oras. For example, 11 minutes sa wash hanggang 20. Tapos sa banlaw naman hanggang 3. 1, 2, 3. Tapos kung may kasamang spin, ito. Pero ako di ko na yung sasama ng spin, hanggang 3 banlaw lang. Kasi mamaya may spin naman siya. Tapos yung sa spin naman, ito. Kayo din magsiset. Pwede nyo iset 4 minutes, 5 minutes, 6, 7, 8. Tapos, pwede nyo rin siyang automatic na. Halimbawa, ayaw nyo na iset siya. Power off nyo lang, then start nyo. Ang una nyong gagawin, maglalagay muna kayo ng pinaka-powder detergent. Tapos, ilalagay nyo na yung labahan. Pagkalagay nyo ng labahan, i-start nyo lang siya. Ang una nyong gagawin, i-calculate nyo lang kung gaano kabigat yung nilagay nyo. Smart sensor na kasi yan. Malalaman niya kung gaano karaming tubig yung ilalagay niya. Depende sa niload nyo. Siya na yung maglalagay ng tamang wash, tamang oras sa wash, tamang kung ilang beses siya kung ilang beses siya magbabanlaw tsaka sa spin. So wala naman siyang laman hanggang 34 liters lang, parang nasense siya na magaan lang. Ngayon, ako kasi pag naglalaba, ang ginagawa ko, ako na yung nagsiset. Kunwari ito yung paglalabahan ko. Ayan. Medyo marami rin. Tapos pwede nyo rin pala siya iset ng spin lang. Tatanggalin nyo lang yung ilaw ng pinaka banlaw, yung sa wrench. Spin lang yung ilalagay nyo. Minuto. Siya lang yung umiilaw. Ibig sabihin, hindi niya ito gagawin na dalawa, yung wash tsaka wrench. Pag in-start nyo yan, sample lang. Spin lang yung gagawin niya. May delay nga lang. 5 minutes lang. Ayan. Tapos may mga katanungan pala na pag nag-wash sila, halimbawa may manual nila ng wash lang. Pag in-start daw nila, pag after ng washing, hindi nagdi-drain yung tubig. So ang gagawin nyo lang dyan, power off nyo lang, then set nyo lang siya sa spin. Tanggalin nyo lang yung ilaw. Magdi-drain po siya. Kasi bubukas yung pinakadaanan ng tubig pagka sa spin. Ayan yung mga problem ng iba. So ito, kung paano siya gamitin, ako kasi lagi kong sineset eh. So, unti lang naman din yung yung nilagay nating labahan.
siguro gagawin ko lang ng mga 48 liters. Tapos, yung malakas yung ikot para mas linis maglaba. Then, sagad ko na hanggang yung sa wash naman na oras, isagad ko na hanggang 20. Tapos yung sa banlaw naman hanggang 3 banlaw. Tapos sa spin naman, siguro 9 minutes lang. Pwede na yan, mainit naman ngayon. Tapos, itong program na to, pwede nyo rin pala silang i-program, depende sa uri ng damit. Itong una, normal sa mga normal na damit. Pangalawa is quick wash. Kung halimbawa, unti lang yung paglalaban nyo or malinis lang, pwedeng quick wash. Tapos, pangatlo, ito yung may babad, soak naman siya. After niya mag-load ng tubig, may delay siyang 10 to 15 minutes bago umikot. Then, ito naman yung sa air dry lang, yung pagpapatuyo lang. Pwede nyo rin siya iset ng air dry lang. Tapos, delicate, yung mga sa maninipis lang. Iikot kasi siya, babagalan nyo lang yung ikot para para ingatan niya yung damit. Tsaka hindi siya masyado magkakabuhol-buhol. Then sa sa mga kumot naman. Tapos sa mga kumot or mga big size. Tapos meron din siya yung sa malalaki, halimbawa mga blanket. Ayan. Tapos tub cleaning. Yung tub cleaning naman, ginagawa lang naman din to once or twice a month para linisin niya lang yung pinaka drum ng washing. Kasi pag naglalaba tayo na i-drain niya lahat pero may mga natitira pa rin na himulmul sa pinakagilid, yun yung nagkukos ng kalawang. So ang gagawin natin kahit once or twice a month lang i-apply. Tapos ito na yung pinaka-actual niya. Pag maglalaba kayo, sabi ko nga kanina, ako siniset ko muna. Mas maganda kasi yung siniset. Ikaw yung mismo magde-decide kung anong gusto mo. Kung ilang liters ng tubig yung gusto mo. Tapos kung strong ba yung ikot niya, mas malakas. Tapos kung ilang minuto sa wash. Saan kasi 20. Gawa ng medyo madumi. Tapos banlaw 3. Tapos spin 9 minutes lang. Then bago nyo i-start, kailangan nakalagay na kayo ng powder. Ito pala, lagay ng powder detergent. Tapos liquid detergent. Tapos ito Downy. So detergent yung gagamitin natin. Before nyo i-start, kailangan nakalagay na yan dyan kasi pag in-start nyo siya, kung ano yung gagawin, katulad ng sinabi ko kanina, calculate nyo muna yan kung gano'ng karami. Then after nandito dadaan yung tubig, tutunawin nyo yan lahat. Then start nyo na po. Hydraulic. Ayan, ang una yung gagawin, iikot siya ng mababaw. Hindi na pala. Kasi nga pala, sinet ko na pala siya. Ayan. Mag-load na siya ng tamang tubig pala. Pwede kasi siyang automatic na pag in-start nyo siya na yung maglalagay ng tamang tubig. So, ang ginawa ko kasi, ako yung nag-set. Kaya, automatic na nag-load na kagad ng tubig kasi nga ako nag-set ng liters, kung ilang liters. After nun, tuloy-tuloy na yan. Pagkatapos niya maglaba ng 20 minutes, after nun magre-rinse ng 3 beses, di-drain niya yung tubig. After niya mag-rinse, di-drain niya yung tubig, mag-spin na siya. So, kukunin niya siya, 80% dry na. Ganun lang siya kadali i-operate. Tsaka pwede ko rin i-compare sa inyo yung sa manual. Ayan.
umiikot na. Hinahalo nyo muna yung sabon. Or pagka may nakalimutan pala kayong ilagay, pwede rin siyang i-pause nyo muna yung start button. I-into siya. Then matatanggal yung pagkalak. Halimbawa, nakalimutan ko maglagay ng may nakalimutan akong isabay, pwede ko pa rin isabay. Or pagkakulang yung powder detergent, pwede ko pa rin dagdagan. Ayan. Kung napansin nyo, hindi gaanong mabula. Then, pagka sinarado nyo naman siya, start nyo lang din ulit. Resume lang yan. Ngayon kasi yung tanong ng iba, paano daw pagka may nakalimutan? Automatic na kasing naglalak yung pinaka top cover ng automatic washing. Kailangan pala, laging nakabukas lang yung gripo kasi siya naman yung magko-control ng tubig. Pag kailangan niya ng tubig, kusang papasok sa kanya yung tubig. Hindi niyo na kailangan i-off yan. Mag-i-error kasi yun pagka hindi naka-open yung pinaka-tubig. Katulad niya, hindi niya kailangan ng tubig. Nag-stop na siya. Ayun, kailangan niyo ulit, magdadagdag ulit siya. Ayan yung purpose na dapat laging naka-open lang yung faucet. Ilalak niya naman yung daanan ng faucet pagka di niya kailangan ng pinaka-tubig. Ito nga pala inverter na to. 9 kg. Kaya mas matipid mo sa kuryente. Siguro nagko-consume lang to ng mga per full cycle, mga nasa 2 pesos lang, mga ganun. Estimated. Ayan, malakas yung umiikot. Strong kasi yung pinaka-sinilik ko. Comparison naman pala sa sa manual, ang advantage kasi nito, hindi nyo nababantayan. Kukunin nyo siya 80% dry na. Mas maganda to sa mga busy tao. Pero in terms of cleaning, mas malakas pa rin kasi talaga maglinis yung manual. Hindi ganun ka lakas siya umikot kung mapapansin nyo. Ang advantage nito, yung sa mga busy tao, yung wala nagaanong oras sa bahay, ayan. Kasi hindi nyo na nga siya babantayan habang, for example, busy ka magluto, habang nagluluto ka, nag-washing, yan yung pinaka-advantage ng fully automatic. Pero para sa akin lang in terms of cleaning, mas malinis pa rin maglaba yung mga manual. Ito yung manual, ipapakita ko sa inyo. Yun, saglit lang. Oops, natapon. Ito yung manual. Ayan, may manual din ako. Ang lagi kong nilalaban naman dito, mga puti. Kasi pagka sa automatic washing, hindi siya ganun kalinis Iba pa rin yung linis ng manual. Mas malakas pa rin yung pinakamotor nito. Sa manual naman, mas maganda, pag maglalaba kayo, tunawin nyo muna yung pinaka-powder. Bago nyo ilagay yung damit. Ayan. Iwas nyo muna siya para mas makalo muna yung pinaka-sabon na tulo. Hindi mamuo. Pag maglalaba kayo, mas maganda, banlawan nyo muna. Sa akin kasi marami pa akong gagawin, kaya okay lang din na hindi mo nabanlawan. Medyo tinamad lang. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, mas malakas yung ikot niya. Mas malinis talaga siya maglaba. Lagay na natin.
Dito nga naman, mas maganda maglaba. Ang maganda naman dito sa mga manual, mas malinis maglaba. In terms of cleaning, mas malinis talaga to. Kaso nga lang, babantayan nyo pa. Pagka mag-dryer kayo, ililipat nyo pa. Pipigaan nyo. Kaya ayan lang yung pagkakaiba nilang dalawa. Tapos, dito naman, pagdating sa mga timer sa wash, mas maganda pag gagamitin nyo. For example, tapos kung satisfied nyo kayo sa pagkakalaba, huwag nyo siyang ibabalik. Ayun kasi yung nakakasira sa pinaka-timer, nalo-lost thread. Ang gagawin nyo, pag satisfied nyo kayo sa laba, for example, may natitira pang 6 minutes, ang gawin nyo, i-unplug nyo na lang para hindi ka agad masira. Tapos pwede rin kayo magsabay. Ayan. Pwede rin siyang, pwedeng habang naglalaba kayo, mag-isip nyo kayo. Magana naman siya. Ayan. Tingnan nyo kung mapapansin nyo, lakas umiikot. Mas malinis maglaba. Mas maganda dito pagka ang paglalaban yung mga puti or mga sobrang madudumi. Sa automatic kasi maraming naririnig kang bad feedback na hindi nga daw malinis, hindi malinis maglaba compared sa manual, which is totoo naman talaga. Ayan, nakasungit. Filter nito sira na. Kaya hindi ko na nilagay. Net lang naman siya. Hindi natin makakasala. Hindi naman siya ganun ka-importante. Ang net lang naman, sinasala lang naman yun yung mga emulsion para hindi sumama sa pag-ano. Ayan. Kung mapapansin nyo, comparison sa polyauto, mas malakas talaga tumikot. Mas labas siguro yung manual para sa akin. Yung maganda nga naman sa polyauto, pag busy ka, yun, gamit na gamit mo talaga. Kung wala ka ng oras para sa bahay, lalagay mo na lang yung labahan, yung powder, set mo lang yung tubig, start mo lang, ayun, tapos kukunin mo siya 80% dry na. Tapos pwede mo na rin siyang iwanan kasi automatic naman siyang nagpa-power off pagkatapos ng full cycle. Ito kailangan mo pa talaga itong bantayan higher pala na brand, 5.5 kg lang. The best talaga ito pagka sa paglilinis, mas malakas umikot talaga. Tanggal talaga yung dumi. Unlike sa fully automatic, medyo mahirap. Nakakalinis, although mas maganda sa fully automatic is yung mga malilinis lang. For example, yung ginamit natin sa pagsisimba. Kasi inihubad din ng kaagad natin yun. O mga uniform, mas maganda dito. Dito kasi di ganun kalakas yung ikot. Papansin nyo, di lang natin pwedeng buksan. Ayan yan. Mahina ang ikot. Di katulad pagkasawa sa manual. Maraming ang bad feedback pagdating sa fully auto. Kasi nga daw, hindi naman ganun kabango maglaba. Hindi rin daw ganun kalinis. Pero in terms of tipid sa kuryente, mas matipid talaga. Pagka mga automatic. Tsaka inverter na kasi, halos lahat ng lumalabas ngayon, inverter na. Pagka may mga katanungan kayo, chat nyo na lang. Sasagutin ko na lang lahat. Pwede nyo rin pala siyang child lock. Hold nyo lang to hanggang sa umilaw yung pinaka symbol ng child lock, yung K.
Ayan, naka-full setup naman siya. Medyo madumi nga lang. Okay, hanggang dito na lang. Thank you.